Para sa China, ang Asia ang pinakamalaking banta. Isang makapangyarihang puwersa ang nasa mismong pintuan nito. Sa pagsisikap na makahabol, nakipag-alyansa ang China sa Rusya, ngunit sa halip na lumakas, lalo pa silang naging mas isolated. Samantala, ang Asia ay may mga kaalyado sa buong mundo at may kakayahang ipakita ang lakas nito kahit saan nito gustuhin. Ano ang dahilan kung bakit takot ang China at Rusya na harapin ang Amerika? Tignan natin ang mga eksaktong dahilan kung bakit alam nilang hindi sila mananalo, simula sa pagsusuri ng kanilang mga militar, ekonomiya, at estratehiya, at kung bakit nananatili ang Asia bilang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Magsimula tayo sa pinakamalinaw na pagkakaiba sa tatlong bansa, ang kanilang mga gastusin at budget sa militar. Ayon sa pinakahuling datos, ang budget ng militar ng Asia noong 2023 ay humigit kumulang $916 bilyon. Samantalang ang China, partikular ang militar ng Partido Komunista ng China o People's Liberation Army, ay may budget na humigit kumulang $276 bilyon. Nangangahulugan ito na ang Asia ay gumagastos ng higit sa 3 beses kumpara sa China para sa kanilang pambansang depensa. Sa katunayan, halos 40% ng pandaigdigang gastusin sa pambansang depensa ay mula sa VIA, habang ang China ay nasa pangalawang pwesto na may 13% ng kabuuang gastusin. Mas malala ang kalagayan ng Rusya. Kung hindi isasama ang mga gastusin sa digmaan sa Ukraine, ang budget ng militar ng Rusya noong 2021 ay humigit kumulang $66 bilyon. Sa mga nakaraang taon, halos dumoble ang gastusin nito dahil sa pagtuon ng malaking pondo sa digmaan. Ang pagtaas sa budget ng Rusya ay nagpapakita rin ng posibilidad na parehong Asia at China ay maaaring maapektuhan sa isang theoretical na labanan. Para sa konteksto, ang bahagi ng budget ng militar sa ekonomiya ng bawat bansa ay sinusukat sa pamamagitan ng Gross Domestic Product. Ang Asia ay gumagastos ng humigit kumulang 3.5% ng nito para sa depensa, isang mataas na porsyento para sa mga kanluraning bansa. Samantala, ang China ay gumagastos lamang ng 1.6% ng nito. Kung ang China ay magpapasya na gumastos ng kasing dami ng Asia, kakailanganin nitong ilaan ang halos 5% ng nito na maaaring magdulot ng masamang epekto sa ekonomiya nito. Mas masahol pa ang sitwasyon ng Rusya. Noong 2021, ang budget ng militar nito ay nasa 3.7% ng Ngunit sa pagdodoble ng budget, dahil sa digmaan at pagbagsak ng ekonomiya bunga ng mga parusa ng kanluran, ang porsyento nito ay umabot sa 7%. Dagdag pa rito, ang anunsyo ng budget ng Rusya para sa 2024 ay nagpapakita na halos 40% ng kabuuang budget ng pamahalaan ay nakalaan para sa militar. Nangangahulugan ito na isinasakripisyo ng Rusya ang ibang sektor para lamang suportahan ang kanilang militar, na maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya nito. Upang mas maunawaan ang pagkakaiba sa gastusin, tingnan natin ang kasaysayan. Sa pagitan ng pagtatapos ng Cold War noong 1991 at 2021, ang Asia ay gumastos ng $19 trilyon sa pambansang depensa, $16 na trilyon na higit pa kaysa sa ginastos ng China. Halos kasing dami rin ito ng pinagsamang gastusin ng iba pang mga bansa sa parehong panahon. Ang malaking pagkakaibang ito sa gastusin ay nagpapakita ng kalamangan ng Asia sa militar sa nakalipas na 30 o kahit 60 taon. Ang pagkakaibang ito ay malinaw din sa teknolohikal na pag-unlad ng militar ng Asia, lalo na sa kung gaano kahirap makahabol ang China sa kabila ng kanilang mga pagsisikap. Tignan natin ang ilan sa mga pangunahing halimbawa ng lakas militar, partikular sa larangan ng naval at air forces ng dalawang bansa. Ang Asia Air Force ay may pinakamalaking fleet ng mga fighter aircraft sa mundo. Karaniwan nitong ginagamit ang tinatawag na 5th generation aircraft tulad ng -22 at -35 na inilunsad noong 2005 at 2015. Bukod dito, may malaking bilang pa rin ng mga mas matatandang 4th generation aircraft tulad ng -16 na Cs na unti-unting napapalitan ng mga mas bagong disenyo. Samantala, sinimulan ng China ang ika-21 siglo na gamit ang karamihan sa mga second-generation aircraft mula sa Soviet Union, na pinalitan nila ng third at fourth generation na mga katumbas tulad ng Chengdu -10. Noong 2017, inaasahan ang patuloy na progreso, ngunit hindi ito nangyari. Ang tinatawag na 5th generation -20 fighter ng China ay naharap sa maraming problema, partikular sa disenyo ng makina nito, at kulang pa rin sa tunay na stealth capabilities kahit ilang beses na itong niredesign.
Dagdag pa rito, ang modernisasyon ng E-20 ng China ay sinasabing umasa sa teknolohiya mula sa isang bumagsak na -117 na third-generation stealth aircraft ng Lithia mula sa Kosovo, at sa umano'y pagnanakaw ng impormasyon mula sa -35 noong 2000. Sa kabila nito, maraming aspeto ang kulang sa E-20 upang maging maihahambing ito sa -22. Dahil dito, ang teknolohiya ng mga fighter aircraft ng China ay nasa 15 hanggang 20 taon na nahuhuli sa VIA. Ang mas mahalaga pa rito ay ang kakayahan ng Lithia Air Force na magpakita ng lakas militar malapit sa mismong hangganan ng China. Ang Lithia ay may mahigit 750 military bases sa higit 80 bansa sa buong mundo. Partikular, mayroong higit 50,000 tropa ng Lithia na nakabase sa Japan na may direktang kontrol sa mahahalagang isla sa East China Sea. Bukod dito, ang mga base militar ng Lithia ay nakakalat sa paligid ng South China Sea, lalo na malapit sa Straits of Malacca. Ang kipot na ito ay mahalaga para sa ekonomiya ng China dahil karamihan ng kanilang kalakal pampaliparan patungo sa Europa, Gitnang Silangan, at Aprika ay dumaraan dito. Ang US Air Force at Navy ay pangunahing nagpapakita ng kanilang kapangyarihan na direktang tumututol sa mga inaangkin ng China sa dalawang dagat na iyon. Ito ay pangunahing upang lumikha ng paghiwalay sa pagitan ng mainland China at Taiwan, isang bansa na matagal nang inaasam ng China mula nang sila ay maghiwalay. Ayon sa ulat ng think tank na RAND, na inihahambing ang kahusayan ng militar ng US at China, may dalawang posibleng senaryo na maaaring mangyari kung magkadigma ang US at China. Una, ang karamihan ng labanan ay magaganap sa paligid ng Strait of Taiwan, na mas malapit sa mainland China. Ang ikalawa naman ay ang mga unang pag-atake ay magaganap sa paligid ng Spratly Islands sa South China Sea o malapit sa Japanese Archipelago, kung saan ang Okinawa ay isang malaking paliparan na ginagamit ng mga Amerikano sa East China Sea. Ang unang opsyon ang mas madalas na isinasaalang-alang para sa pagsusuri. Sa alinmang senaryo, gayunpaman, tinatayan ng RAND na ang US Air Force, sa tulong ng mas mahusay na stealth technology at mas malaking arsenal ng fighter at multi-role aircraft, ay mabisang makakamit ang air superiority sa ibabaw ng mga tubig ng China. Ang air superiority na ito ay maaaring bumaba habang ang labanan ay lumalapit o pumapasok sa mainland China. Ang US Air Force ay may kakaibang taktika para sa labanan sa mainland, ang paggamit ng stealth bombers. Ang teknolohiya ng stealth bombers ng US ay halos walang kapantay sa mundo, partikular na ang B-1B at B-2 models. Ito ay higit pang pinahusay ng pagkakaroon ng US ng mga pinaka-advanced na piercing bombs tulad ng GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, MOPS, isang bombang 30,000 libra na kayang tumagos ng hanggang 60 talampakan ng reinforced concrete. Kahit ang mas maliliit na bersyon ng MOPS tulad ng 2,000 libra na Blue Negativo 100 at 5,000 libra na GBU-72 ay nilagyan ng smart guidance at positioning systems na nagpapahintulot sa kanila na mag-operate ng halos independent mula sa bomber. Kapag pinagsama-sama, maaaring magpadala ang US Air Force ng mga bombers na maaaring umabot ng libu-libong milya papasok sa mainland at mag-deploy ng smart bombs na direktang tumatarget sa mga reinforced bunkers upang sirain ang mga supply ng armas, mga base militar, o mga mahahalagang command center ng kaaway. Sa senaryo ng Spratly Islands, ang presensya ng bombers ay mas nagiging epektibo dahil ang pangunahing target ay mga baybaying lugar na malamang ay hindi kasing protektado ng layered defenses tulad ng mga nasa mainland. Ang US Air Force ay malapit nang mag-deploy ng unang 6th-generation aircraft sa mundo. Ang Northrop Grumman B-21 Raider ay nagkaroon ng debut flight noong 2023. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay may mas mataas na operational capacity kumpara sa mga nauna nito habang mas mura ang pagpapanatili. Dahil dito, ang US military ay umorder ng hindi bababa sa 100 ng mga aircraft na ito, na may opsyon na umabot pa sa mahigit 200. Ang sasakyang panghimpapawid ay inaasahang magsisimulang gamitin ng militar pagsapit ng 2027, pagkatapos nito ay papalitan nito ang lahat ng kasalukuyang bombers na ginagamit ng USAF. Sa mas mababang gastos, maaaring lumago ang fleet ng bomber aircraft ng bansa sa mga darating na dekada habang patuloy na nagiging mas advanced ang teknolohiya nito. May isa pang aspeto ng stealth bombers at kanilang mga explosive payloads na maaaring magdulot ng panganib sa parehong China at Russia. Maaaring gamitin ang mga bombers upang sirain ang mga nuclear missiles at warhead silos ng parehong bansa nang hindi gumagamit ng sariling nuclear supplies ng US. Bilang sanggunian, noong Cold War, parehong ang US at dating Soviet Union ay nagkaroon ng napakaraming nuclear warheads.
Sa mga taon pagkatapos ng Cold War, unti-unting binawasan ng US at Rusya ang kanilang supply ng mga deployed nuclear warheads. Ayon sa modernong pagtataya, parehong nagtatago ang dalawang bansa ng humigit kumulang 1,700 nuclear missiles na aktibong ginagamit at karagdagang 2,000 hanggang 4,000 nuclear warheads sa storage, depende sa bilis ng kanilang pagreretiro. Samantala, ang China ay mayroon lamang humigit kumulang 400 warheads, kung saan 24 lamang ang nakadeploy sa intercontinental missiles at heavy bomber bases, ayon sa Federation of American Scientists. Bakit ito mahalaga? Bagamat parehong China at Rusya ang may malalaking imbakan ng mga sandatang nuklear, ang karamihan sa kanilang mga warhead ay nakaimbak lamang at hindi aktibong ginagamit. Ayon sa United Nations Institute for Disarmament Research at Federation of American Scientists, iniimbak ng Rusya ang karamihan sa kanilang land-based missiles at warheads sa mga underground bunkers. Partikular na matatagpuan ang mga ito sa Kola Peninsula at malapit sa mga pangunahing populasyon sa European na bahagi ng bansa. Dahil ang IAEA ay aktibong miyembro ng NATO, maaaring gamitin ng Ethiopia Air Force ang alyansang ito upang ilipat ang kanilang bomber aircraft ng direkta sa hangganan ng NATO-Rusya sa silangan o hilagang Europa. Mula roon, madaling maabot ang mga nuclear silos ng Rusya, epektibong iniiwasan ang buong Arctic Ocean na isa pang posibleng ruta ng pagpasok. Sa katunayan, maaaring hindi na kailanganin ng Ethiopia na gumamit ng bombers para sa layuning ito. Ang mga Tomahawk at JASSM ay tinatayang may kabuang supply na 7,500 mula sa VIA at mga kaalyado nito. Sapat ang bilang na ito upang lampasan ang kakayahang depensa ng China at Rusya gamit lamang ang mga konbensyonal na armas. Sa mga nakalipas na taon, na-develop din ng Ethiopia ang Rapid Dragon Deployment System upang bigyang diin ang kakayahang tumagos sa mahabang distansya. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa mga unmodified transport aircraft na hindi lang magdala kundi mag-deploy din ng cruise missiles. Epektibong ginagawa ang mga ito bilang air-to-surface bombers. Sa mas malaking kapasidad ng transport aircraft kaysa bombers, tumataas ang kakayahan ng Ethiopia Air Force na magsagawa ng sabay-sabay na cruise missile at bomb strikes sa mga susunod na taon. Bukod dito, parehong ang Mi-52 bomber at Rapid Dragon system ay kayang mag-deploy ng mga sandatang nuclear. Ibig sabihin, may kakayahan ang Ethiopia na magsimula ng nuclear first strike. Gayunpaman, ang ganitong senaryo ay hindi gaanong malamang dahil ang iba't ibang patakaran sa nakalipas na 40 taon ay nilayon upang pigilan ang produksyon at deployment ng mga sandatang nuclear. Sa kabila nito, pinabayaan ng parehong India at Rusya ang karamihan sa kanilang kasunduang nuclear na mag-expire ng walang pag-renew. Ibig sabihin, walang aktibong control o oversight ang bawat panig sa deployment ng nuclear ng isa't isa. Hindi ito masyadong nakakabahala para sa VS gaya ng maaaring unang isipin. Tandaan na ang IAEA ay may kakayahang magsagawa ng konbensyonal na atake upang hindi paganahin ang mga nuclear launch sites ng Rusya. Ang kabaligtaran ay hindi gaanong malamang mangyari dahil ang mga warhead ng IAEA ay nakaimbak ng mas malayo sa loob ng bansa at ang Rusya ay walang maihahambing na kakayahan sa stealth technology. Ang tanging solusyon ng Rusya ay Intercontinental Ballistic Missiles, ICBMs, na malamang ay madetect isa 0 minuto matapos itong ilunsad. Bukod dito, habang humihina ang militar ng Rusya, ang digmaan sa Ukraine ay halos binago ang kakayahan ng bansa na magpakita ng geopolitical at military influence palabas. Ang malawak na mga parusang kanluranin na nagsimula noong 2022 ay nagdulot sa Rusya na umasa ng ekonomikal sa China. Tinatayang higit sa 1/4 ng mga export ng Rusya ay patungo sa China. Nangangahulugan ito na ang Rusya ay malamang na kailangang sumunod sa landas ng China na may kakulangan ng kakayahang nuclear at depensang katulad ng sa VIA. Maliban sa presensya ng IAEA Air Force, nananatiling mas advanced ng ilang taon ang US Navy kaysa China. Pinakakapansin-pansin ang katotohanan na ang IAEA ay mayroong 11 aircraft carriers samantalang 2 lamang ang sa China. Pinahihintulutan nito ang US Navy at Air Force na magsagawa ng mapanirang mga atake malapit sa mga tubig ng China na hindi kayang maitaboy ng China. Bukod pa rito, ang pinakabagong aircraft carrier ng China, ang Fuzhan, ay itinuturing na hindi matagumpay sa larangan ng opensiba, depensibo, at estratehikong kakayahan kumpara sa Viera Gerald U. Ford. Gayunpaman, sa digmaan sa paligid ng Taiwan, maaaring hindi na kailanganin ng China na gumamit ng aircraft carrier. Sa halip, maaaring gamitin ng Chinese Navy ang kanilang long-range capabilities bilang alternatibo. Bagamat ang China ay itinuturing na may pinakamalaking navy sa mundo at bahagyang mas matipid, nananatiling nangunguna ang IAEA sa dami at kahalagahan ng mga pangunahing warships tulad ng destroyers. Ang IAEA ay may humigit kumulang 50% na mas maraming ships kaysa China. Bagamat mas marami ang mga light armored vessels ng China,
hindi angkop ang mga ito para sa aktwal na labanan sa baybayin at malawak na dagat. Sa isang posibleng senaryo kung saan maghaharap ang mga navy ng Asia at China, maaaring tumawag ang Asia sa mga kaalyado nito para sa tulong. Kabilang dito ang South Korea, na may ikalimang pinakamalakas na navy, at Japan, na ika-6 sa mga pandaigdigang kapangyarihan. Ang tatlong kaalyado ay maaaring magtuon ng kanilang mga puwersa sa South o East China Sea, na lilikha ng isang napakalaking puwersa ng dagat na hindi kayang pantayan ng China. Ang literal o baybaying digmaan sa pagitan ng China at Liya ay mas pabor sa Via dahil sa patuloy nitong modernisasyon ng Marine Corps sa ilalim ng Force Design 2030. Ang muling pamumuhunan at restructuring na ito ay maaaring gawing isang ganap na operational, long-distance, at self-sufficient force ang Marines. Ang Marines ay muling sinusuplay at sinasanay upang lumikha ng mga pansamantalang base militar sa mga isla, partikular sa Indo-Pacific. Mula roon, gagamitin ng Marines ang long-range missiles at drone technology na mabilis na umuunlad, bahagyang dahil sa karanasan sa digmaan sa Ukraine. Nananatiling malaki ang kalamangan ng Asia sa anti-surface naval warfare, partikular sa paggamit ng submarines, aircraft, at ships upang alisin ang kakayahan ng China na magdala ng mga amphibious shipping capacity. Ayon sa isang pag-aaral ng RAND, ang China ay nagawang mabawasan ang kanilang kahinaan sa kategoryang ito sa pamamagitan ng halos pagdodoble ng kanilang mga ships mula 1,976 hanggang 2,017. Gayunpaman, tinataya ng RAND na kahit sa ganitong dami, maaaring alisin ng Asia ang humigit kumulang 40% ng fleet ng China sa loob lamang ng 7 araw. Ang mga kakayahan ng US na pahinain ang kakayahan ng China na magsagawa ng literal na kampanya at magresupply ng mga sasakyang pandagat nito sa bukas na dagat ay isang mahalagang aspeto na nagbibigay ng kalamangan sa US laban sa China. Ang karanasan ng US, lalo na bago at pagkatapos ng Cold War, ay nagbibigay dito ng bentahe. Ang US at NATO ay ginamit ang kanilang mga militar sa mga operasyon sa ibang bansa, tulad ng War on Terror na tumagal ng 20 taon. Ang mga kampanyang ito ay nagbigay daan sa US at sa mga kaalyado nito na gamitin ang kanilang mga teknolohiya sa militar sa mga tunay na labanan at baguhin ang kanilang mga kakayahang operasyonal batay sa mga aktwal na sitwasyon sa digmaan. Samantalang ang Rusya, pagkatapos ng Cold War, ay kadalasang nagpadala lamang ng long-range strikes o nagbenta ng armas sa mga kalahok ng digmaan. Ang kanilang karanasan sa labanan ay limitado lamang sa paghadlang ng mga insureksyon sa mga dating bansang Soviet tulad ng Georgia, Armenia, Azerbaijan, Moldova, at Ukraine. Sa karamihan ng mga kaganapang ito, ang Rusya ay may malinaw na kalamangan sa bilang at teknolohiya. Gayunpaman, lumaban sila laban sa mga kalaban na gumagamit ng doktrinang militar ng Soviet at sandatang gawa sa Soviet. Nagbigay ito ng mas mahusay na pag-unawa sa estratehiya at teknolohikal na kapasidad ng kalaban. Sa kabilang banda, ang huling digmaan ng China ay ang Sino-Vietnamese War noong 1979, mahigit 45 taon na ang nakalipas. Nangangahulugan ito na kakaunti lamang ang mga natirang taktika at tauhan mula sa digmaang iyon na maaaring gamitin bilang batayan sa kasalukuyang mga patakaran at pagsasanay ng militar ng China. Samantala, ang US ay napatunayan na ang mga taktika at kagamitan nito sa iba't ibang sitwasyon ng labanan. Ang pag-unlad ng teknolohiya ng militar nito ay nakabatay sa tagumpay at pagkabigo sa mga tunay na senaryo. Samantalang ang China at Rusya ay umaasa lamang sa mga theoretical na pagsubok at simulation, lalo na laban sa mga katulad na bihasang kalaban. Ang US ay hindi kailanman papasok sa isang digmaan laban sa China o Rusya ng mag-isa. Sa kanluran, ang alyansa ng NATO ay nagbibigay ng malaking suporta. Kapag pinagsama ang mga militar ng mga bansang NATO, maliban sa US, ang kanilang puwersa ay malamang na maging pangalawang pinakamalakas at pinakamalaki sa mundo. Mayroon itong humigit kumulang 2 milyong aktibong miyembro at taunang budget na $300 bilyon. Bukod pa rito, ang Pransya at UK, na parehong miyembro ng NATO, ay may sarili nilang mga sandatang nuklear at sistema ng panlaban. Ang mga bansang tulad ng Alemanya, UK, at Pransya ay kilala rin bilang mga tagapagbuo ng makabagong teknolohiya ng militar na ka-level ng US. Bukod dito, ang mga bansang NATO ay madalas na gumagamit ng mga kagamitang galing sa US, agad pagkatapos itong ma-deploy. Sa silangan, ang US ay miyembro rin ng Quad, Quadrilateral Security Dialogue, kasama ang Japan, Australia, at India. Bagamat may pag-aalinlangan sa pagiging miyembro ng India, dahil ito rin ay miyembro ng BRICS, kasama ang China at Rusya, madalas namang nagkakabanggaan ang India at China sa mga isyu ng patakarang panlabas at mga pag-aangkin sa teritoryo sa Himalayas. Bukod sa India, ang Japan at Australia ay may malaking presensya sa militar.
Ang Japan ay may ika-6 na pinakamalaking navy sa mundo. Ang South Korea ay isang mahalagang kaalyado ng US, partikular sa patuloy na alitan sa North Korea, na sinusuportahan ng China at Rusya. Ang malawak na web ng alyansa ng Amerika ay nagbibigay ng malaking kalamangan. Ang anumang hakbang na opensiba mula sa China o Rusya ay maaaring magdulot ng alitan. Kasama dito ang dose-dosenang mga bansa, at hindi bababa sa 3 kontinente. Posibleng mauwi ito sa susunod na World War. Bukod dito, may katanungan hinggil sa kamakailang mga patakaran sa panlabas ng US na maaaring magbago depende sa kung anong partido at pangulo ang nasa pwesto. Ang malaking pagkakaiba ay makikita sa pagitan ng administrasyon ng ika-45 na Pangulo, si Donald Trump, 2017, tandang bawas 2020, at ng ika-46 na Pangulo, si Joe Biden, 2021, tandang bawas 2024. Si Trump ay isang polarizing figure sa global stage. Kung minsan, ang kanyang mga aksyon ay taliwas sa mga patakaran ng kanyang administrasyon. Madalas siyang nagpapakita ng pabor sa mga authoritarian na bansa tulad ng Rusya at North Korea. Sa kaso ng North Korea, si Trump ang unang US President na tumapak sa teritoryo nito. Gayunpaman, ito ay naganap matapos simulan ng North Korea ang mga pagsusuri ng kakayahan nitong nuclear. Samantalang si Trump ay mas moderate sa pakikitungo sa Rusya, ang kanyang administrasyon ay nagpataw ng ilang round ng mga parusa laban dito. Si Trump ay critical din sa mga bansang NATO na may mababang gastusin sa depensa kumpara sa US. Pagkatapos ng 2021, karamihan sa mga miyembro ng NATO ay nagsimulang pataasin ang kanilang budget sa militar patungo sa inirerekomendang 2% ng GDP. Ang administrasyon ni Biden naman ay nakatuon sa pagpapanatili ng mga umiiral na alyansa, partikular sa NATO, Israel, at South Korea. Higit pa rito, ang administrasyon ni Biden ay mahalaga sa pagpapatupad ng mga makabuluhang hakbang upang pigilan ang China sa pag-import ng teknolohiya at magamit ang leverage sa ekonomiya. Kasabay nito, pinuputol nito ang koneksyon sa Rusya sa pamamagitan ng mga parusang ekonomikal at pagtigil sa pag-import ng langis at gas. Bagamat iba-iba ang mga patakaran ng bawat administrasyon, samantala, tila hindi iwan ng US ang alyansa nito anumang oras. Ang NATO ay naging mas mahalaga kaysa dati sa pagpapanatili ng kaayusan sa silangang Europa. Ang mga hakbang pang-ekonomiya laban sa China at Rusya ay nagpapahiwatig na ang agwat ng kanilang teknolohiya ng militar kumpara sa US ay patuloy na lalawak sa mga darating na dekada. Sa pagpapakilala ng mga bagong teknolohiya at mga natutunan mula sa mga kampanya sa Middle East mula noong 2000s, gayon din ang kasalukuyang paggamit ng drone warfare sa Ukraine, mas handa ang US kaysa dati na ipagtanggol ang demokrasya sa buong mundo. Sa palagay mo, magiging matapang ba ang China at Rusya upang magdeklara ng digmaan laban sa US sa hinaharap? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento at salamat sa panonood. Maaari ka na ngayong manood ng ibang video tungkol sa kung ano ang mangyayari kung magkadigma ang US at China, oras bawat oras, o mag-click sa iba pang video na ito.